umagang ito, sa napakasarap na umagang ito. Welcome po kayong lahat sa ating pong panambahan. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Sa ating pong church news and announcements, siguro naman po ay atin pong natanaw at nasaksihan ang atin pong dinaanan kaninang umaga. Atin pong nakita ang mga pagbabago sa atin pong church school at sa atin pong nakita na aninaw. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa mga gawaing ito. Sa mga announcement po na inyong makikita, atin pong masasaksihan ang tunay pong mga naganap at patuloy na magaganap sa atin pong panambahan. Kayo pong lahat ay saksi. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa napakagandang pagpapala na ipinagkakaloob niya. Ito po yung mga pagbabago na patuloy na iniaalok ng ating Panginoon na tayo pong lahat ay maging bahagi sa mga pagawain po ng ating school, ng church school. Ito po ay ating ministry. Dito po tayo mag-invest, mga kapatid, sa mga pagbabagong ginagawa at ibinibigay po ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin, napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Atin pong bigyan ng matunog na palakpakan ang pamilya po ni Kuya Eric Bautista, ni Ate Irene. Sa pagkakaloob nyo po ng welding machine, palakpakan po natin. Palakpakan po natin sapagkat hindi po magkakapit-kapit ang mga bakal na ito. Kung walang welding machine, palakpakan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Kuya Eric Bautista. Mga kapatid, ito po ang saksi at patotoo na talaga pong tayo po ay nasa renovation na pagkakataon. Kaya po hinihimok natin ang mga puso ng bawat isa na kayo po ay maging bahagi ng how can we help? Saan po tayo magiging bahagi? Sa nagdaang araw po, yung pong mga nagpamerienda at nagkaloob, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kayo po ay patuloy naming, tayo pong lahat ay bahagi ng pagbabagong ito, mga kapatid. Kaya naman, sa inyo pong lahat, ang papuri, matunog na palakpakan. Party po tayo ng mga pagbabagong ito, mga kapatid. Kaya po, galak na galak po ang kongregasyon na kayo pong lahat ay naririto para po kayo mismo, tayong lahat ay maging saksi at makabanaag, makakita, may ginagawa nga pa. May ginagawa nga ba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Buhay po kayong lahat, buhay na buhay po. Kaya po, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Sa mga sunod pong mga araw, dahil po nalalapit na nga po ang mga transition period, kayo pong lahat, habang umiinit ang panahon, ay atin naman pong patuloy na pinag-iibayo kung saan tayo ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Ang sunod pong mga paalaala para po tayo ay huwag mawaglit sa mga susunod na araw at linggo sapagkat abalang-abala po ang kapaligiran. Siguro naman po hindi lingid sa inyong kaalaman, busy ang lahat. So sa kabila ng pagiging abala, sana hindi nawawaglit sa atin. May Panginoon na dapat natin pagsilbihan. Amen po ba? Amen? Kaya naman, ang mga sunod na paalaala, abangan. Okay? So ang akin pong ilang mga naalaala sa patuloy natin ginagawang ito ay ang bawat isa kapag mamaya ay nagkaloob ng ating offering and handog ay tayo po ay maglakip ng para po sa ating merienda para sa mga nag-aalwagi. Yung pong maramdaman ninyo na tayo ay kabahagi ng kainitan ng panahon. Talaga pong napakainit. Yung ikay umibabaw sa bubong na ito, habang nagwi-wielding, ramdam mo ang init, ramdam mo. And then habang ninanamnam nila ang padala mong merienda, kabahagi ka, kapatid. Ikaw, ako, tayong lahat ay mahalagang kasangkapan ng pagbabagong ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Kuya Eric, special mention, Ate Irene. Salamat ng marami. Maraming salamat. Kay Pastor Orinday, sa team Orinday, kay Pastor, isipin nyo Pastor, pero nangingibabaw. Nariyan, nagwi-wielding naman, talaga naman. Ang ating maintenance, utility, at talagang pag-iibayuhin pa ang paglilinis. Talagang napakaraming linisin sa harapan. Sa pamilya ni Daddy Ted, sa kanilang mga team, sa Asherets Ministry kanina, talagang inagahan talaga nila. At sila ay kawang-gawang, bukas ang pusong naglinis. Salamat po ng marami. Salamat po. And then yung mga nagkape, nagsipagkape, nag-almusal, salamat sa nagkaloob. Maraming salamat. And then, ito po yung LifeNet season na ini-offer. Nung nakaraang Sunday, ang sabi ni Ate Beb, tumayo ang hindi pa bahagi ng LifeNet. Mangilan-ngilan, meron pa talagang wala.
Pero mga kapatid, ito po seryoso, tatapatin ko po kayo. Ang isang net po talaga, magkakawing. Kapag ikaw hindi kasama dun sa net na yon at hindi ka man lang naging buhol, hindi ka man lang naging tansi, may iiwang ka. Hindi ka makasama dun sa inihulog yung lambat. Hindi ka mahuhuli, hindi ka kasangkapan ng lambat. Pero dahil lambat, kasama tayo diyan, tulong-tulong tayo sa pag-aahon sa mga may... Wala naman po ditong exempted na walang pinagdaraanan. Maliban na lang kung ang kaisipan ay talagang hindi maarok. Kung saang imbecile baga, kung sa idiot, kung saang bahagi. Ngayon dahil tayo may nararamdaman at may pakiramdam, halos lahat ng oras tayo ay may pinagdaraanan. At yung life net season pong iyan ay nag-aangat sa bawat isa upang maging bahagi ng solusyon. Hindi lalong dumagdag sa problema. Bagkus magpanalanginan. Di ba? Matsunurin, effective ito sa atin. Kuya Raper, effective. Effective. So sa Team College, sa Team CG ni Ate Beverly, effective, di po ba? Effective, talaga namang napatunayan na. Sa Team Neds, sa Team Ate Noemi, sa parang ladies, Team Kuya Raper, si Kuya Lloyd, si Earl, Gian Manong Song, Team High School, yung mga teenager, school si Ate Neds, Team Kuya Dave, Drutad, Princess S, Jubel, Princess Angelica, Ma'am Bianca, Team Luke, Jonas, Sean, Gian E, Scott, Team Ma'am Ina Muriel, Cleo, Kayla, yung Team Matsunurin, tumatanggap pa, talagang kailangan namin kayo'y dumalo. At yung patotoo dito, no? Hindi sa isang lugar po ginaganap. Dati kay Ma'am Eva ang tarangkahan, sa harapan ni Ma'am Eva. Ngayon narating namin yung Bagalangit. Medyo mahirap hanapin, pero nung magtagpuan doon sa bagong lugar ng Majuben, naroon yung bagong Alpha Mart, talagang natukoy ng bawat isa at masaya kasi family. Kasama ang bawat kabiyak, ang mga nagmamahal. Ayan, no? Fellowship. Si Ma'am Eunice, si engineer niya, si Ate Aiza Presto, si Ma'am Noemi. Talagang naging mabunga. Yung kainitan ng panahon bago lumusong, binigyan ng patotoo ng Panginoon. Kaya halina, tara na, yung wala pang life net, talagang sumali kayo. No? Mabunga po at naging buhay na buhay ang paglalahad ng mga damdamin. No? At nagpanalanginan po. At may resulta. No? Sapagkat ang magbigay puwang sa suliranin ng kapwa at makipanalangin ay nakakagamot sa mga karamdamang iyan. No? Amen po ba? Ay masarap ang buko, lalo't malamig. May niyog talaga naman. May sabaw ng niyog. Okay? So, thank you Kuya Rab sa bahay mo, sa pagtanggap mo sa amin. Tayo po ay nakalikom ng 5,400 pesos. Ayan na, buwan ng April. Isipin nyo, salamat sa dakilang Diyos. 2 Sunday pa lang yan. Ngayon ang patatlong Sunday. Amen. 40,320 pesos para po sa ating dakilang Diyos. Buwan ng Abril ha mga kapatid. No? Tayo naglalakbay sa 2 years na lang na natitira. Almost 2 years na lang para sa ating lot and building. Diyan sa ating likod sa school. No? Habol natin dyan, 90,000. Mga kapatid, 90,000. So malapit na, arangkada pa. Sige, tuloy tayo sa pagbibigay. Subukin ang Panginoon. Sige po. Welcome po. We are glad you are here. Kayo ba'y masaya na naririto tayong lahat? Kami pong lahat ay nalulugod sa inyong pagparito. Maraming salamat po. Ngayon, kayo ay may aabangan. Ito yung kanyang pagpanik sa entablado. Atin pong ibigay ang kanyang... Ang testimonya po yung maririnig sa kasaysayan ng buhay ni Kuya Rab. Palakpakan po natin sa buhay ni Kuya Rab. Ang patotoo po. Amen. Pastor, ako muna. Hello po. Gandang umaga po. Yun, ako po si Rab. Amen. Yun po. Magandang umaga po ulit. Nandito po ako ngayon para sa harapan ninyo para ibahagi po ang aking karanasan kay God and kung gaano kahusay ang kanyang grace and presence po. For the most part po ng aking buhay, hindi naman po ako ganun ka-active sa pananampalataya and sa aking pong spirituality. And totoo po yun. Medyo napalayo rin po ako kay God sa pananampalataya
Pero simula po nung sumama po ako kay Ara sa aking pamilya sa pagsimba po dito sa JFBC, naging curious po ako and aware po sa existence ni Lord. Medyo nahihirapan po ako noong una na mag-open up, magtanong po. Medyo hesitant kumbaga na simulan po yung journey ko towards God po. Pero nitong nakaraan po, may something po na remarkable na nangyari. I had a dream po na naginip po ako kung saan nakita ko po ang aking sarili na nakatayo sa harapan sa presensya po ng Diyos. Ako po yung tipo ng tao na hindi kadalasang naalala yung napapanaginipan ko po. Pero for that very brief moment po na nag-usap kami, we connected, and I knew and I felt that I was surrounded with God's peace and love po. Yan po. Ang panaginip ko po na ito, encounter ko with God, is sobrang bago sa akin. Though the details of the dreams may fade or wasn't clear, the feeling remains and vivid in my heart po. And I think to myself that this is a reminder that God is always near us kahit sa mga pagkakataong di po natin inaasahan. Nung magising po ako mula sa panaginip na yon, natagpuan ko po ang sarili ko na naghahanap po. Hinahanap ko po yung connection na yon, yung hinahanap ko po si God. And I realized that I was truly searching for a deeper relationship with Him po. Yan lang po. That's all for me po, and salamat po. Tuloy ka na po. Tuloy ka na. Maraming salamat, Kuya Rab. Atin pong tawagin ang ating mga Sunday School students and teachers. Halika kayo mga bata. Sinong ating teachers ngayong umagang ito? Welcome, welcome po. Ito po yung matagal ko pong sinabi. Ito po yung milagro. April 21 po ngayon. Mark po sa kalendaryo ng panahon natin. Ang pagbabalik ni Ma'am Eva, itinakda April 21, 2024. Salamat sa dakilang Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, sa iyong panahon, itinakda mo ang araw na ito, O Lord God. Sa mga batang kapiling namin, O Lord God, lalo tigit sa mga magulang. Naroon yung panahon, O Lord, sa pagpapabangon pa lang sa umaga, sa himpilan ng gabi, Panginoon, na aming sinusuysay na sila'y maagang matulog ng mahimbing upang kung pupukawin namin sa umagay, kaagad silang bumangon. Naroon yung pag-aaruga, ang pusong masunurin, nagbigay halimbawa sa bawat tahanan ng mga anak na aming kapiling na ito'y patuloy na magbigay inspirasyon, kalakasan, kagalakan sa puso ng mga magulang, O Lord God. Lalo tigit sa mga guro ng aming Sunday School, sa pangunguna ng Ma'am Eva at ng lahat ng mga guro ng Sunday School, voluntaryong nagbibigay ng kanilang puso, umiibig, nagmamahal sa mga batang naririto. O Lord God, ang Sunday School ay isa sa mga gawain ng aming ministry, isa sa mga ipinagmamalaki at binigyang mong patotoo na patuloy mong hinuhubog sa kabutihan, sa kabaitan, upang ang mga susunod na leader ng aming pamayanan ay magbuhat sa mga pinanday ng Jesus Flock Sunday School teachers, O Lord God. Kaya sa umagang ito, baunin ng pagmamahal, dumako kayo sa inyong mga silid. Pagpalain ng dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sunday School, you are dismissed for the love of the Lord. Tawagin na po natin ang ating pinakaabangan ngayong umaga, ang mensahero ng dakilang Diyos. Walang diling iba. Palakpakan natin, Pastor Michael Bubadilla. Maraming salamat. Ang di pumalakpak, pwede na umuwi. Joke lang. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Rob, for sharing. Kaya kinulit ko siya para mag-share eh. I think it's a fresh breath of the Lord is doing in our church. And I truly believe that God is speaking, no? Ang importante talaga yung personal encounter sa Lord, eh. And
Talagang God is really touching the hearts of people. Okay, and ayaw niyang pakawalan ng bawat isa. Amen ba? Okay. Thank you, Rap. Kahit wala si Ara, no? Rapa seems to be under the weather, kaya hindi po maiwan ng bata. Okay. I'll be sharing about boundaries. I want you to open your Bible. If you're not, dito na lamang sa ating projector. Sa Genesis chapter 3, verse 8 to 13. Can we all stand as I read the word of the Lord, as we give honor to God's word this very morning? Kaya nawa na ang salita niya ang siyang mangusap sa atin sa mga panahon ito. Okay, starting at verse 8, when the cool evening breezes were blowing, the man and his wife, speak of Adam and Eve, heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" the Lord God asked. "Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" The man replied, "It was the woman who gave me the fruit, and I ate it." Then the Lord asked the woman, "What have you done?" Let's have a word of prayer. Father, we commit to you this time that we can hear your word. Dalangin namin na ito'y maging gabay namin at maging pagbawasto sa aming buhay dito sa ibabaw ng mundong ito as we walk, Lord, in our journey with you. Iba-iba, Panginoon, ang aming spirituality, pero alam ko, Panginoon, na ikaw yung mangusap sa amin. Maaaring kami matagal na o bago pa lang sa Lord, ngunit ikaw, Panginoon Diyos, ang gumagawa ng paraan para ikaw ay mangusap sa amin. Kaya dalayan ko na, Lord, ano man ang aming sitwasyon, you are going to talk to us. And we are here, Lord, to hear you and listen to you. We thank you, we bless you. In this prayer, in Jesus' name, everybody says, Amen. Okay. Sino ditong mga nag-aral? Nag-aral, nag-elementary. Yung di nagtaas, kawawan. Hindi, joke lang. Okay, na-experience po natin mag-aral, and most of the time pag ang principal o ang teacher natin ay nagsabi na kakausapin ng ating magulang, medyo kinakabahan na tayo. Ako ay nag-elementary ako sa Immaculada Academy of Malolos, Bulacan. Kaya from the principal to the janitor, mga kamag-anak namin. Okay. Taga Malolos mostly mga Reyes Santos doon. And wala pa man ako sa bahay, alam niya yung ginawa kong mga kabalustugan. Okay, and I really have that kind of experience na pag medyo misbehavior ka sa loob ng school, no? Kaya nerve-wracking sa akin 'yon. Kaya minsan pag-uwi pa lamang, malayo pa lamang ay nag-aabang na yung sinturon ng tatay at nanay ko. Okay, and kaya medyo nakakatakot. Kaya mga panahon po yun sa aking paglaki. At kung minsan naalala ko, maghapon ng grade 1 to elementary, maghapon from 7 to 3 o'clock nakakauwi kami ng tanghalian, pero sa hapon di na ako pumapasok. Okay, nagtutulog-tulugan na ako. Okay, tapos nanonood ako ng pelikulang Tagalog. Lalo na kay Dolphy. Okay, anyway, what I'm saying is that it brings fear, no? Yung pagkatakot sa ating buhay. Dito sa Genesis chapter 3 verse 10, dito unang naitala, no, yung salitang pagkatakot, yung salitang afraid or fear. Okay, and when the Lord confronted Adam and Eve, sabi sa verse 10, he replied, "I heard you walking in the garden, so I hid." Okay, I was afraid because I was naked. So first time it was mentioned here. Okay, alam natin na God made Adam and Eve, and they used to have fellowship with the Lord. Walang putol, no? Okay, they have a wonderful fellowship with God's presence. Okay, they used to run in God's presence, pero starting Genesis chapter 3, okay, after they had fallen, okay, they started running away from the presence of God. Sila po ay nagsitago, no?
okay, sa presensya ng ating Panginoon Diyos. And since then, okay, simulan po noon ay ang fear and shame entered humanity and wreaking havoc in the lives of the people. Ito po ang sumisira sa maraming buhay ng tao. Itong pagkatakot at yung pagkahiya. No? Okay, fear and shame na dala ng kasalanan. Pero if you would just try to look at it, okay, and try to imagine and put it into your mind and into your heart, okay, paano kaya kung ang buhay natin if we didn't have fear and shame? Just think about that. Okay? Kung wala yung emotional result, no, o psychological result ng kasalanan regarding fear and shame, ano kaya magiging buhay? Okay? I believe na the enemy won't be able to remind us of our past, okay, and our mistakes, di ba? Okay? Hindi ka pwedeng ipaalala sa iyo ng kaaway ang iyong mga pagkakamali, okay, ang iyong pagsablay sa iyong buhay. And definitely life will be easy, okay, especially as we step into our calling and to the purposes of God in our lives without fear of uncertainty and without fear of the unknown. Okay? And if you just try to look at it, no? Okay, basahin nyo ang Genesis 1 and 2, okay, hindi intention ng ating Panginoon Diyos, okay, na tayo ay magkaroon ng fear and shame. Okay? You will not be able to find fear or shame in Genesis 1 and 2. God's original intention for His creation is that there should be no fear. There should be no pain. There should be no shame, no injustice, no disease, no sickness, no virus, no tears. Yun ang intention ng Panginoon Diyos nung ginawa niya ang creation. Okay? He created the world, okay, for His glory and for His goodness. Okay? Para sa kanyang kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Not until men, okay, became disobedient. Nawala lang ang mga bagay nito nung tayo po ay nagkasala, okay, and sin entered into humanity. And I believe sa mga tao na wala naman sa kanilang pag-iisip patungkol sa ating Panginoon Diyos, pag dumarating ang medyo hindi maganda ang sitwasyon sa kanilang buhay, sinong bine-blame nila? They started to blame God. Right? Think about it. Okay, may mga tao na walang pakialam sa Diyos, pero pag may pagsablay at di magandang karanasan sa kanilang buhay, they started to blame God. Okay, they started to say, bakit mo inala ang Panginoon na mangyari ang bagay nito? Okay. Yun ang karamihan na sa kaisipan ng mga tao. Okay. Kaya kuminsan, sasabihin din ng Panginoon Diyos sa iyo, wag mo akong sisihin. Okay? Ikaw may kagagawa nito sa iyong sarili. You started it. Okay, my original plan and intention in Genesis 1 and 2, I created this world absolutely perfect. Okay. If you would just read Genesis 1 and 2. Okay, and if you are going to notice after Genesis 3, okay, kung manonotice ninyo in the language of faith, yung mga salita patungkol sa pananampalataya, okay, laging merong prefix yung mga words na re. Okay, R-E. Okay, ano ba yung re? Re means to bring something back to its original intention. Okay. Kaya I believe God specializes in re. Okay. Sinasabi ni Rab kanina, wala naman ako. Okay. I don't have any kind of spirituality. Zero in spirituality ko. Okay. God specializes in re. He wants to redeem you. He wants to restore you. He wants to revive you. He wants to regenerate you. Because in Genesis chapter 3, okay, sumablay ang tao. Okay, we mess up. Okay? And the world lost something, okay, in Genesis 1 and 2. We lost our innocence. Okay, yun ang ating nawala, no? And so, because of that, we began to cover, we began to hide, and we began to be afraid. Okay? Kaya, itong Genesis 3, I believe, is still happening today. Ito yung nangyayari pa rin. Okay, yung trick ng kaaway, okay, ay gayon pa rin, no?
Okay, the trick of the enemy is to always have us live in a place where we are naked and afraid. Yun ang lagi nating pakiramdam. We are naked and afraid. Right? Tama ba? Okay? Kasi if you just try to, if you have about a 2-year-old kid here, okay, na walang saplot sa katawan, okay, would run, okay, around this place, may pakailan ba siya? Why? Okay? Because that kid has so much innocence, okay, in here or her. Diba? Tayo lang sabi, hindi, you cannot do that. Kinakailangan, meron kang, okay, meron kang damit. Okay? Right? Okay? And so, yun ang kondisyon na inilalagay ng kaaway sa atin. Okay? That we are naked and afraid. Okay? And, okay, God put all the tree in this garden, okay, in Genesis, okay, in the creation, and He has to put this one tree and said, do not eat of the tree of the knowledge of the good and evil. May inilagay siyang puno sa kalagitnaan ng hardin, the tree of the good and the knowledge. At ito lamang yung puno na hindi na nila kinakailangan pakialaman. So, ang tanong, why would God put this one tree, okay, na alam natin that this one tree would mess up everything in humanity. Right? Okay. So, how do you see the tree? Anong pagtingin natin doon sa puno na yon? The tree of the good, knowledge of good and evil. Anong tingin natin doon sa tree na yon? Okay, na inilagay ng Panginoon Diyos sa kalagitnaan ng hardin. Okay, I believe some of us would just try to see that God who is not kind. Yan ang tingin natin sa Diyos na hindi mabuti. Bakit niya ilalagay doon? Parang may pinagkakaitan Diyos sa atin. Yun usually, di ba? Okay, inilagay doon pero wag mong pakialaman. So, ang dating sa atin, may pinagkakaitan, Lord, dapat lahat ay pwede. Di ba? Ba't ito lamang, itong natatanging ito? So, may pinagkakait siya sa atin. Yun usually, okay, ang nilalagay na kaaway sa ating mga kaisipan. So, gaano ka necessary itong tree na ito, itong punong ito? Okay. Why did God put that tree? Okay. Have you asked that question to yourself? Bakit nga ba? Bakit nga ba naglagay pa? Kung wala sana yung tree na yon, edi everybody happy. Di ba? Pero bakit may tree? Okay. Di ba? Okay. Kuminsan, we try to read the word and we don't analyze things. Oh, bakit nga ba? Okay. So you ask the question, why? Okay, ang isang pumapasok sa ating kaisipan, okay, may pinagkakait ang Panginoon Diyos. Lahat daw pwede, pero lang doon. So may pinagkakait siya. Di ba? Okay. Anong necessary ng tree na yon? Okay? I believe God didn't make us robots. Okay? He wants relationship. Okay. Always remember, you cannot experience the power of love until there are options for you to choose from. It's a test. Okay. Nilagay ka dito ng Diyos sa mundong ito, okay, nira-eradicate pa ng Lord lahat ng mga alternatives, lahat ng mga options, nakasiya-siya sa pita ng ating laman at maging sa ating mga mata. Di ba nakaka-excite yung mga bagay-bagay na ino-offer ng sanlibutan ito? Bakit hindi na lang tanggalin ng Lord yan para everybody's happy nga? That we all go to heaven. Okay? Because God wants relationship. Hindi niya tayo nilikha na parang mga robots. Okay? Binigyan niya tayo ng options. Di ba iba sa atin na namimili na, attend ba ako ng church o hindi? Kasi piyesta sa bayan eh. Makikipamiesta na lang ako. There are options. Every day, you are being offered an alternative doon sa mga dapat na tama mong gawin. Magdi-devotion ba ako? Magbabasa ba ako ng Biblia o hindi? Mag-worship ba ako o hindi? Mamaya na lamang pag siguro mga bandang magna-9 yan, tapos na ang worship.
So that, okay, I believe God didn't make us robot and He wants relationship. Okay? He wants us to experience the power of love. Okay? Kaya may mga options tayo. Okay? Each step of the way, may options laging nilalagay. Right? O ito pa, isang halimbawa. Kung meron lamang nag-iisang babae sa ibabaw ng mundo, katulad na kasing ganda ni Ma'am Eunice. Yan. Maya, bili mo akong halo-halo sa ano. Okay. Nasa na ba ako yun? Nawala. Okay. Kung meron lang nag-iisang babae sa mundo, okay, at ang pangalan ay Eunice. Yan. Okay. At meron 3 lalaki. Okay. At 3 lalaki sa ibabaw ng mundo. Okay. Yung 3 lalaki magsasabi kay Ma'am Eunice, okay, Nes, kay Eunice, I love you very, very much. Okay. Ha? Okay. Kasama sino yung Garcia? Si Donnie sa kanyang isa pa, yung Garcia. Sino? Si Joshua. Saka si Pastor Mike. Sino ba? Okay. Lahat kami magsasabi, okay, we love you with all of my heart. Okay. Maniniwala ba si Eunice doon? Maniniwala ka? Okay. Dahil nag-iisa ka lang babae. Wala silang option. Okay. Di ba? Walang option eh. Right? So, hindi totoo yung, okay, it's easy to say yes or I do, okay, to the one that you love, and, okay, learn to say no to about 6.8 million women in the world. Okay. It's easy to say yes or I do to the one that you love, and learn to say no to about 6.8 million women in this world. Ibig sabihin, pag nag-I do ka, nag-I love you ka doon sa isang babaeng yon, doon ka talaga. Okay? And you have to learn to say no. Hindi lahat po ng mga bagay, lalaki o babae man na dumako sa inyong buhay, you will always say yes. Okay? Kaya, I believe when Adam and Eve, every day as they walk in the garden and pass over the tree, ini-ignore nila yung punong yon, they try to obey and honor God's word. Right? So the tree was there so that God can put up boundaries. So yung boundary. Okay? So boundaries, okay, for you have to have boundaries to have true freedom. Kinakailangan nyo ng boundaries sa inyong buhay para kayo magkaroon ng tunay na kalayaan. Marami sa atin, dinidespise natin. We hate boundaries, okay? But we are desperate for freedom. Right? Sino sa inyo may mga, may mga teenagers ng mga anak? O nasa early adolescent na? Okay? Ayaw na nila ng boundaries. Diba? Ayaw nila ng curfew. Okay, o by 11 or by 9 o'clock, you have to be at home. Bakit? Nag-uumpisa pa lamang ang good time. By 9 o'clock, tapos uwi mo na ako. Diba? They want freedom, but they despise boundaries. Right? It might be sa buhay na ating mga teenagers, pero even for us, okay? Okay. Lagi natin sinasabi, let me do what I want to do. We might not be verbalizing it before the Lord, pero kuminsan yun ang ginagawa natin. Let me do what I want to do. Okay. Always remember, it says that to do what you want to do is the greatest slavery in the world. To do what you want to do is the greatest slavery in the world. Okay? Because you need to learn, you need something in your life, and that's a no. You need to learn to say no. Okay? Kasi kung mag-yes kayo sa lahat ng mga bagay, okay, it would result into all sorts of problems.
Kung lahat na makikita mong product sa Shopee at Lazada ay i-check out mo, magkakaroon ka ng financial issues. Right? Kung lahat ng lalaki o babae na dumaan sa iyong buhay ay sisipigan mo, you'll have relational issues. All sorts of problems. Kasi you want to do what you want to do. Gusto ko to eh. Gagawin ko to. And that's not freedom, that's slavery. Kuha niyo po ba? So God set boundaries. Every boundary He places in your life is because He loves you. Okay? Yun ang punto ng Panginoon Diyos. Okay? Tayo Kanyang iniibig. Okay? It is the way He designed it. Ang boundary po ay hindi niya punishment. The same way with our kids. We want them at home, okay, because we want them to be safe. Okay? Sa dami ng hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating sanlibutan, okay, we want them to be safe. Because we love them. Hindi punishment yun. Na hindi sila umuwi ng hating gabi dahil okay, they want to attend party. You don't know love until you've been given boundaries because it is for your protection. Kaya dito, Adam and Eve fell on the enemy's deception. Okay, when you break the boundary, that's when your freedom will come. Yun ang inakala nila eh. Okay? Pag kinain nilang ang bunga ng punong ito, magkakaroon sila ng tunay na kalayaan. Okay? The truth is that when you break the boundary, you find yourself more bound. Mas lalo kang matatanikala. Okay? Kung inakala mong kalayaan yon, pero ikaw ay lalong mapipiit sa hindi magandang kondisyon ng iyong buhay. So when you get to break the boundary, ang inaatake ni Satan is God's character and God's word. Yung karakter ng ating Panginoon Diyos at kanyang salita. Okay? Para paniwalaan natin that God is not good, right? May pinagkakait siya eh. Lahat pwede mong pakialaman, pera lang doon sa tree. Okay? Naranasan nyo na ba yon? Okay? Na iniwan nyo yung anak ninyo, anak ha, wag mo itong bagay na ito, itong babasagin na to, wag mong gagalawin ha. Pag uwi mo sa bahay, nangyari, basag na, di ba? Saka kung meron kayong mga toddlers at meron kayong babasagin, tabi nyo muna ho lahat ng inyong babasagin para hindi kayo ma-upset. Yun ang natutunan ko eh. Okay? Kasi pag nabasag, okay, at ikaw ay magagalit sa anak mo, anong nilalagay mo sa isipan ng anak mo? Mas mahalaga yung bagay kaysa sa buhay ng anak mo. Mamahalin nga. Okay? Pero pag may toddlers ka, itabi mo muna lahat ng babasagin. Lahat ng mga, yung mamahaling pinggan, korel. Okay. Itabi nyo muna, mag-plastic na muna kayo. Plastic plate, plastic spoon, plastic glass. Kasi may toddler kayo eh. Kasi pag nabasag yun, nakakapanghinayang naman eh. Tapos mumurahin mo yung bata. Napakalikot ba? So, nilalagay mo sa isip ng anak mo na mas mahalaga yung bagay kaysa sa kanya. Ay, practical lang naman po yung aking sinabi. Pero kung kayo na may mayaman at okay lang mabasag yung mga mamahaling bagay at kaya niyong bumili, sige lang po. Pero huwag niyong mumurahin anak niyo dahil nabasag niya. Okay. So, ang pag-atake ng kaaway sa karakter at salita ng Panginoon Diyos to get us to believe that God is not good and His words cannot be trusted. So the day Adam and Eve took and ate the fruit, it is the day they ran away from God. Okay? The God that was coming to them, okay, they ran away.
Ang Diyos na lumalapit sa kanila, na meron magandang fellowship sila, pakikipag-unayan sa ating Panginoon Diyos, they started to run away. Okay? They did not come, God did not come to them pointing finger or condemning them. Bakit ba sila hinahanap ng Panginoon Diyos? Para kondenahan sila. Okay? Para sabihin, how dare you, how could you? Ang kapal ng inyong mga mukha. Okay? Sa tao, maaari, no? Okay? Pero ang Lord, gayon ba? Okay? Ang kanyang gagawin. Paano kinonfront ng Panginoon Diyos si Adam at Eve? No, habang kumakain ba sila ng mansanas? Okay? Hindi, nung fruit ng ano. Okay. Okay. Kasi kumain pala ako kahapon ng mansanas. Okay. Okay. Habang ba sila kumakain, nagpakita ang Lord. Kapal mo, ha? Diba? Caught in. So how did the Lord confronted them? Okay, He comes to them with a question. Okay? Always remember, the question of God is the kindness of God. Right? Maaaring sa iyo, kung meron makita ka na kaibigan o malapit sa iyong buhay na may ginagawang kabalastugan, okay, laban sa iyo, magagalit ka, di ba? Pero ang Lord hindi. Okay? He comes with a question. Okay? At ang unang tanong, where are you? Nahanap. Okay. Bakit ba hinahanap ng Panginoon? Okay, He's asking because He wants to find out. Yung bang dahilan? Palagay nyo? Okay. I believe God is asking because He was trying for them to realize where they were. Nasaan sila? Anong kondisyon meron ang buhay nila? The same thing with us. Hindi tayo kino-confront ng Lord, kinokondena tayo. Okay? Dahil sabi sa Romans 8:1, okay, if you're in the Lord, there are no more condemnation in Christ Jesus. Kung alam mo ikay ligtas na, tinanggap mo na ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas mo, hindi ka kinokondena ng Lord. Okay? There are no more condemnation in Christ Jesus. Okay? He is asking because He was trying for them to realize where they were. Okay? Because they got themselves into such a mess that they themselves cannot get out of. Pumasok sila sa isang alanganing sitwasyon na kanilang buhay na sila mismo hindi nila kayang labasan. Di ba kuminsan gano'n ang buhay? May pinapasok tayong mga alanganin at kuminsan hindi natin kayang labasan. Kuminsan hindi natin kayang lutasin. Okay? Kuminsan pinapatungan pa natin ng iba pang hindi karapat-dapat na dapat gawin kaya nagiging komplikado ang sitwasyon ng ating buhay. Kaya dito makikita natin sa Genesis chapter 3 is the first emergency of humanity. Okay. So God is coming to them to rescue them. Okay. Ang pagtatanong ng ating Panginoon Diyos is for them to be rescued. Okay. Nais ng Panginoong Jesus, ng Panginoon Diyos na i-rescue sila. He is coming not to judge. Hindi para sila ihusgahan. Kaya tanong, why would you run away from the one that you need most? Kapag may problema ka, pag meron kang samot-saring sitwasyon ng iyong buhay na hindi mo kayang labasan, okay, minsan imbis na magpakumbaba tayo sa ating Panginoon Diyos, we try to do it on our own. Okay, we run away. Don't you run away from the one that you need most. So the first question of God deals with our spirit. Okay, where are you? Where were you means that your spirit is dead. Always remember that nung tayo nagkasala, ito po ang naging sani ng pagkamatay ng ating espiritu.
Always remember that men are three parts. Okay? We have body, soul, and spirit. Okay? Yun ang three parts natin. Body, soul, and spirit. Okay? So the first question deals with our spirit. Dahil tayo nagkasala, okay, ito po ang naging sanhi ng kamatayan ng ating espiritu. Okay? And the second question of God deals with our body. Anong pangalawang tanong ng ating Panginoon Diyos? Who told you you were naked? Sino sabing kayo hubad? Tingnan niyo sarili niyo. Sige po. I give you a few seconds. Look at yourself. Look at yourself. Okay. Are you ashamed the way God created you? Okay. Your nakedness has not changed, only your perception about yourself. God is saying, I created your body and every part of you, okay, show, okay, na ito ay importante. Every part of you is important. Okay. At ito nagpapakita na, okay, when you ask that question, okay, when you try to judge yourself, okay, it shows that you hate the image that's in you. Because we are created in the image of God. Tayo nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon Diyos. Okay. So your spirit has died and now you don't understand the beauty of your body that is created in God's image. Right? Marami sa atin nire-reject natin ating sarili dahil sa itsura ng ating ilong, itsura ng ating labi, hugis ng ating muka, sa kulay natin, napakaputi natin, para tayong bond paper. Nung nagbuhos ng glutathione ng Lord, nabuhos sa iyo. And the third question deals with your soul, okay, with your mind, okay, and with your thinking. God asks, did you eat of the tree? Kinain mo ba yung bunga ng puno? Okay. Pag ikaw'y naiipit na sa interrogation ng Lord sa iyo, okay, have you been experienced being interrogated by God? Or being interrogated by your wife? Okay. O, mga machunuri, na-interrogate na ba kayo ng mga asawa ninyo? Okay. Yung asawa ko magaling na investigador eh. Okay. Kaya ako quiet na lang ako. I don't want to incriminate myself. Ano ba yun? Did you eat of the tree? Okay. So pag-ipit ka na, you start to play what? Play the blame game. Di ba? Blame game. Ano sabi ni Adan? Okay. The woman you gave me. Okay. Sarap-sarap ko, nag-iisa ako, hindi naman ako humihingi ng kasama eh. So, pinipinpoint nga ang Lord na may kasalanan. Okay? So God seems to be saying, so it's now my fault. Okay? Tapos nung tinanong naman ng Lord yung babae, ano sagot ng babae? Yung ahas kasi! Okay. So their thinking has been affected. Ganun tayo when we get out of the boundaries of the Lord that He set before us. Okay. Hindi 'yun para i-punish tayo, hindi 'yun para meron ipagkait niya mga bagay na para sa atin. Okay.
it is because He loves us. It's because He wants to protect us. Okay. Bilang pagtatapos po, okay, sa Genesis chapter 3 verse 21. Okay. It says there that Adam and Eve started to cover themselves with leaves. Okay. Pero sa Genesis 3:21, okay, ito yung binigay na covering sa kanila ng Panginoon Diyos. Okay, and the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. So their clothing came from animal skin. Okay. So which means, okay, God has to slaughter an animal, okay, in order for men to be covered. Right? May sacrifice. Okay? Na cause para makover si Adam. Okay? And Eve. The same thing din. Our sin cost the life of Jesus Christ. The Lamb of God. Sinasabing kordero ng Panginoon Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan. It cost something. Okay? And it cost so much. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalala lamang, reminder po, no, na okay, may mga boundaries na siniset ang Panginoon Diyos sa atin. Even some practical boundaries, maaring sa mag-asawa, maaring sa bahay, okay, na we try to ignore, no? At kuminsan, ito ay nagdadala ng kapahamakan sa ating buhay. But I believe those boundaries are for our protection. Okay? And sometimes we just have to really submit, okay, to those things and be able to say no to other things, okay, na makakasama sa buhay natin, makakasama sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Okay, and today I believe that, okay, whatever you have done, okay, how far you have gone through, okay, in your life, okay, God's made covering to you. Okay. Wag po tayong magtago sa mga bagay na hindi naman makakatulong. Mas maigi pong magpa-cover tayo sa ating Panginoon Diyos. Mas maigi po yung covering na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, ang kanyang habag at ang kanyang biyaya sa atin. Okay? Ang siyang tumakip ng mga bagay po na hindi kaaya-aya sa ating buhay. So why don't we all stand and just worship Him and just sing this song, make it a prayer before the Lord. The grace of God will be our covering. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray right now. Thank you, Father. We give you worship. I want you to lift your hands right now before the Lord. Lord, there are some boundaries, Panginoon Diyos, sa hangganan sa mga buhay namin na kuminsan kami ay lumalagpas. Kuminsan, Panginoon Diyos, ito'y nagdudulot ng samot-saring problema sa aming buhay. At madalas, Panginoon Diyos, ay ito'y naglalagay sa aming posisyon o sa sitwasyon, Panginoon, na tila kami po ay hindi makaalis, tila ito ay nagbibigay ng pagkabilanggo sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord, kung maaaring kami ay nakalagpas, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na isinet mo sa buhay namin, humingi kami ng kapatawaran. Lord, at alam namin, Panginoon, na ang iyong biyaya at ang iyong kabag at ang iyong pag-ibig sa amin ang siyang magko-cover, Lord, sa amin. And so, Lord, as we come to you right now and as we worship you and as we sing this song, Lord, okay, we want to make it a prayer, oh God, Lord. Just cover us, Lord, with your grace. Cover us with your love. Let's sing this song. Lord, Wonderful grace, at the cross.
look upon you. It is not by our mind or by our power, Lord. It's not about positive thinking, Panginoon. Lord, it's all about what you have done for us on the cross of Calvary, Panginoon. Ikaw na mismo, Panginoon, ang nag-substitute sa amin para ikaw ay mabayubay at mamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat na tumanggap, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong Panginoong Lord, kapatawaran. Ngunit, Lord, dahil sa iyong kagandahang loob sa amin, Panginoon. Alam mo, kuminsan kami suwain, kuminsan kami nagmamataas sa iyo, kuminsan lumalagpas kami, Panginoon, sa mga boundaries na sineset mo sa aming mga buhay. Pero sa umagang ito, pinapaalala mo sa aming, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng mga bagay nito. And Lord, we just want, Lord, to experience the power of love, Lord. We want to experience, oh God, Lord, a deeper kind of relationship with you, Panginoon. Lord, kung kaya mo itong gawin kay Rab, Panginoon, kaya mo rin itong gawin sa bawat isang Panginoon. We want a personal encounter with you, oh God, Lord. So I pray that you just, Lord, give dreams, Lord, to each and every one of us. I pray that in every situation, oh God, Lord, that you would just speak, Lord, to each one of us, oh God, Lord. Sa hirap man ng buhay, Panginoon, sa kaganahan man, Lord, ng buhay, Panginoon, speak, Lord, to us, Lord. Hayaan mo ika'y mangusap sa amin, Panginoon Diyos. Sa buhay nito, Lord, I pray, oh God, Lord, that we would have listening ears, oh God. I pray, oh God, Lord, kung kami man po, Diyos, ay, Lord, nagbigay ng pagsalansang, Lord, sa iyong banal na pangalan, kami, Panginoon, sa umagang ito, humingi sa iyo ng kapatawaran, Panginoon Diyos. And I pray, Lord, that you just cover us, Lord, Lord, by your grace, Lord. No matter, Lord, where have we been, oh God, Lord, no matter how far we have gone, Lord, Lord, cover us, Lord, by your grace, oh God. Just cover us by your grace. Come on, sing this song one more time. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I've gone, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me just and right. Now I am covered by your Oh, we worship you. Just cover us, Lord. Cover us, Lord, with your grace. We receive, oh God, Lord, your unfailing love, Lord. I am covered by your grace. Cover us, Lord. Lord, we declare that your mercy is new every morning, Panginoon. Lord, thank you for covering us, oh God, Lord. Thank you, Lord, that you're the one, Lord, who died for our sins, oh God, Lord. Panginoon Diyos, salamat, Lord, sa kagandang loob mo. Salamat, Lord, sa, Lord, unfailing love mo, Panginoon. Lord, alisin mo, Lord, ang anumang guilt, Lord, anumang shame, at anumang fear, Panginoon Diyos, sa aming puso at mga kaisipan, Panginoon. Lord, indeed, Lord, true freedom comes from you, O God, Lord. Lord, if the Son set us free, then we are free indeed, O God. So we just, Lord, want, Lord, to give you praise and give you glory, O God. In this we pray, in this name, everybody says amen and amen. Hallelujah. I want you to be seated as we worship the Lord and give our tithes and offerings.